Kuya Arkin, ang tagal mo naman mag-upload. Kuya Arkin, pa-shoutout. Kuya Arkin, upload ka na. Ano ba yung ginagawa mo? Teka. Ang gulo-gulo kasi ng utak ko eh. Bakit naman kuya? Gusto niya bang malaman kung bakit magulo yung utak ko? Sandali, maghintay kayo dyan. Sisigaw lang ako sa labas. Yung gulo ng utak ko. Pag nasa labas ako ng bahay, na-hype ako mag-animate. Pero pagbalik ko ng bahay, kaboom! Sobrang tamad ko namang mag-animate at gusto ko na namang lumabas ulit. Yung apoy na nabuo ko sa labas, biglang nawawala pagbalik ko sa loob. Hindi ako burned out, hindi ako tamad. Hindi talaga ako tamad kasi pag uwi ko galing labas, ine-edit ko kaagad yung vlog na ginawa ko doon sa second channel, ina-upload ko. Pag nasa labas nga kami ng girlfriend ko, ang dami kong sinashare, ang dami kong sinasabi. Kung ano-anong pinagsasabi ko, minsan inspirational na hindi naman namin kailangan. Wala na ata siya maintindihan sa mga pinagsasabi ko eh. Pag nag-uusap kami, isang topic lang, umaabot ng 30 minutes sa daldal ko. Pero pagdating dito sa loob ng kuweba ko, ni isang salita, wala akong maisulat. At na-realize ko na ang cause din ng ganitong bagay ay ang pagdo-doom scroll ko. Ngayon nga medyo na-addict ako sa history. Halimbawa na lang yung paggawa ng mga tunnels ng mga Hapon noong World War II. At sa mga top 10 deadliest rescue sa buong mundo. Minsan nahirapan talaga akong pigilan yung sarili ko, lalo na kapag nakain na ako ng cellphone ko. 'Di ba, tayong mga tao dapat ang nagko-control sa cellphone, pero bakit ngayon cellphone na ang nagko-control sa tao? Doon ka, hindi. Pumunta ka dito. Kapag nanonood ako ng mga nakaka-inspire na video, sige, gagawa ako ng video. Kapag may napanood naman akong kumakain ng masarap na noodles, nafe-feel ko na parang kailangan ko rin kumain ng masarap na noodles. Lagi na lang ako nauutusan ng cellphone ko kung ano yung gagawin ko sa isang araw. Madalas nga itong cellphone na rin to ang nasusunod kung ano yung ulam nyo mamayang gabi. 'Di ba? Search mo lang kung ano yung masarap na ulam kasi minsan nakakasawa na yung paulit-ulit na ulam. Cellphone, ano bang masarap na ulam mamaya? Ito papakitaan kita ng madaming reels. Mamili ka dito. Unlimited to. Ang dami naman nito. Na-overwhelm naman tong utak ko. Mag-itlog na nga lang ako. Teka, 12:00 na pala. Sige na nga, etong empanada na lang ang kakainin namin bukas. Hindi, marami pang choices dito Scroll mo lang ako pataas, dali. Ay no, dami pa Kumain ka kahit 12:00 na. At yung pangalawang nagkokos sa akin kung bakit nawawala yung apoy ng pagiging productive ko pagdating sa kwarto ay yung kwarto mismo. Yes, yung kwarto. Nung isang beses kumain ako tapos ilalagay ko yung pinagkainan ko sa lababo at magsi-CR na rin ako para gawin ko na lahat bago bumalik sa kwarto. Tapos naalala ko, kunin ko na lang din kaya yung retainers ko para mahugasan ko ulit at isuot ko na ulit kaya bumalik ako ng kwarto. Pagbalik ko ng kwarto, umupo ako saglit, napatingin ako sa phone ko. Tapos biglang, hala, ano ulit yung gagawin ko? Na para bang nawala siya sa mundo. Ayan, yan ang nadadala kapag magulo yung kwarto. Na pati yung lamesa ko, ginagawa ko na rin kainan. Maski yung kama ko, pinapatungan ko ng mga random na gamit. Kahit sa sahig, ang daming kalat, ang daming mga bagay na nasa sahig. Kaya minsan nakakamiss din maging bata. Kahit anong kalat mo sa kwarto, pagbalik mo, malinis na. Parang magic. Bigla nga lang may nagsasalita ng kinanat to yung ubingin. Lagi na lang makalat yung kwarto mo. Ano ba yan? Pag nagpapalit ka ng damit, para kang ahas. Bigla na lang nalalaglag yan sa kwarto mo. Ayusin mo buhay mo. Tapos simula nung tumatagal na ako dito sa mundo, napapansin ko na bakit hindi na lumilinis yung kwarto ko. At na-realize ko na itong magulong kwarto na to, na-absorb siya palagi ng utak ko. Kaya pa minsan, tinatry ko rin mag-work sa labas ng bahay. Tinatry ko din sa coffee shop. Doon ako nagsusulat ng script. Sa nature minsan kapag may time. Basta sa ibang lugar. Huwag sa loob ng kwarto, to be specific. Kadalasan kasi naiipon na sa loob ng kwarto yung stress. Imbes na magpahinga ka sa kwarto, yung work mo, ginagawa mo sa kwarto. Yung hobbies mo, nandyan na lahat. Yung gitara, yung games, yung piano, lahat ng gusto mong gawin nasa iisang lugar lang. Minsan nga din bago ako mag-animate, as in ready to animate na ha, may mapapansin lang akong konting dumi. Maliit lang, katiting. Di pupunasan ko siya. Yung lamesa lang yung lilinisin ko para sipagin ako. Pero guess what? Napunta sa paglinis ng buong kwarto. Hanggang sa lumubog na yung araw, ang ending, nanood lang ako ng history kung paano binuo yung mga tunnel ng World War II.
At yung animation, ayun, naging World War II. Masarap naman kasi talagang manood habang naglilinis. Masarap may background noise habang naglilinis. Tapos bawat pulot ko pa sa mga gamit, kinakalikot ko. Tigi isang oras pa yon. Halimbawa din sa resibong nakalukot, babasahin ko isa-isa. Ay shish, bumili pala ako ng sticky notes tapos hindi naman sticky. Sa laruan ng aso, may isip pang linisin kasi madumi na. Kaya alam nyo, minsan iniisip ko paano kaya itong makukontrol. Gagawin ko na lang ba basta? Simulan ko kahit konti. Nag-work siya. Nalapag ko yung cellphone sa lamesa. Nung nagawa ko yun, akala ko ako na si Hercules eh. Parang lahat ng gamit kaya ko nang banggain. Para akong demigod. Ang sarap sa feeling. Kaya ko palang gawin yun. I have often dreamed of a far-off place where heroes welcome would be waiting for me, where the crowds would cheer when they see my face, and the voice keeps saying, kaya kong ilapag ito. Kasi paano nga naman kasi magkakaroon ng apoy kung hindi mo to sisindihan? Kaya konti lang, try lang kilusan, baka sakaling sumindi. Magbaga at ma-excite ulit ako sa mga bagay na gagawin ko. Kaya alam nyo minsan kapag magulo yung utak ko o sobrang bilis ko na makalimot kung anong gagawin ko, tutunga nga lang ako sa kwarto. Titignan ko yung mga gamit ko sa sahig na nakakalat. Tapos may isip ko na, okay, kailangan ko na maglinis. At alam nyo din yung senaryong hindi nyo alam kung ano yung unang liligpitin. That's why mahilig na akong mag-organize ngayon ng mga gamit, magtabi ng mga gamit, maglinis kapag sobrang dumi na ng utak. I mean cluttered. Para makapagsimula na ulit ako ng bagong animation, walang istorbo, bagong ligo ang utak, at ready na makipagbakbakan. At masarap ulit kumain sa lamesa. Kaya kung ako sa'yo, kung nakakaramdam ka rin ng mga ganito, kung tinatamad ka rin sa buong araw mo or kinakain ka ng cellphone mo, maglinis ka na lang ng buong bahay nyo. Saka nang tinutulugan nyo or tinutulugan mo. Yun lang. Bye. Ay, hindi, teka. Buong video pala, cellphone pa rin yung tawag ko. Alatang, trentahin. Smartphone pala. Smartphone. So, panoorin nyo ulit. Lahat ng cellphone na nabanggit ko, palitan nyo ng smartphone. Yun lang. Bye. Okay, Sigaw Outs. Ang Sigaw Outs na to ay para sa mga top fans sa Facebook. Maraming salamat sa pag-follow ng page ko sa Instagram, sa Facebook, at sa TikTok. Ayun lang, lahat ng social media ko nandiyan lang sa baba. Yun lang, bye!